old eh. At si Oo. Master Amadeo, tawang-tawa ako sa episodes ng Home Along the Riles, lalo na yung kay Richie Madamba. Yung mga sunog baga. Hindi ko nga maalala yun eh. Naalala mo ba yun? Yung mga sunog bagay, yung nandoon sila sa nakakalat doon sa Riles. Hindi ko maalala. Nag-ano sila doon, nagiinuman, nagyoyosi, tapos pag ayan na yung tren, pulasan silang lahat. Naalala mo? Oo, Hindi ko naalala ko maalala. yun. Ang papayat nila. Ate B, Ate B tuloy. Si Ate B nakamonitor sa atin, partner. Batiin mo nga. Ate Bernadette B. Sembrano Aguinaldo. Hindi, pasasalamatan lang namin si Dr. Nemi Nicodemus. Oo. Binigyan kami ng award. Kami dalawa ni Ate B. Wow, congrats. Doc Nemi, thank you Maraming salamat. Kasi nagpunta si Ate B kahapon after TV Patrol. Wala siyang naabutan. Ay, Tapos na yung award sa ceremony. But anyway, andiyan pa rin naman yan, Ate pumunta B, at naman si Ate B. congrats. Ha? Oo, congrats Ate B, nami-miss na kita. Okay. Oo. Thank you. Si Regine Cabato muna. Hingilan tayo ng insights ni Regine Cabato. Ito po isang freelance journalist at contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism. PCIJ, prestiyoso yung PCIJ, partner. Oo At naman. saka reporter binito ng Washington Post. Uy. Hindi pipitsugin yan. At merong postgraduate degree sa politics at international relations sa University of London. Lang naman. Iyan lang naman ang kanyang Ay, Regine, magandang umaga sa iyo, Regine. Good morning. Good morning po. Good morning po. Alam mo, Margaret Thatcher. Ako ba biglang Hingi- naging mati ka? Good morning. Alam mo, Queen Elizabeth. Hingi lang kami ng insights, Regine, kasi ang pinapalabas nitong Peanut Gallery Media Network ay merong expose, merong investigative piece laban di umano kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, inakusan sila ng paghingi ng kapalit at nahuli sa entrapment operation ng NBI. Ano po? Sa kaalaman ng mga kababayan natin, ganyan ba ang pagiging investigative journalist, Regine? Nako, that's a very good question po, Sir Alvin. First, thank you po sa pag-invite po dito sa program, ano? At siguro para ma-explain po natin sa mga kababayan po natin kung paano pong gumagana yung investigative journalism, lahat po ng mga subject po ng coverage, tuwing may controversy sila or pag may expose, meron po silang tinatawag po natin na right of reply, no? So, pag kino-cover po ang isang expose, kunwari, meron silang karapatan na mag-respond. Pero po, hindi po itong umaabot sa punto na may hinihingi po na pera o may dinedemanda na kapalit para hindi pong lumabas ang kwento, no? Hindi po yan galawan ng journalism. Tanong po dito sa kaso ng Peanut Gallery Media po is bakit po silang naabot sa ganong punto? Kasi hindi naman po, nakita po natin na may entrapment operation, at nakita po natin na may evidence ng pera at umabot po siya sa halaga ng allegedly 300 million po, 'di ba? At yung nakatag po ay 70 million, no? So, wala pa namang ganong pera sa investigative journalism at kahit sa mainstream media ng breaking news po sa pagkakaalam natin po, 'di ba? At yun po ang nakakapagtaka sa kaso ng PGMN. What about yung practice? Kasi meron din kahapon partner na lumutang na parang sinasabi, pag may nangyari sa akin, ilalabas nyo to. Ganun ba sa media? Hindi ba? Pag may istorya ka, labas mo. Walang ifs and buts. Kung kumpleto, well-researched, maganda yung pagkakalatag, hindi yun siya Andun dapat, lahat ang facts. hindi siya dapat nakakondisyon na pag may nasaktan sa amin o may pinatay kami, saka mo ilalabas. Naku po, Hindi Diyos ganun ko. yun. Hindi ba, Regine? Yes, sir. Exactly po. Exactly. Pero ang tanong ko naman, Regine, bakit napapayagan na makaalagwa yung mga ganyang klaseng ang tawag mo dyan, partner? Ba? Media entity. Media entity. Oo, bakit hindi? Ako nga, hindi ko alam na meron Kasi walang nagre-regulate kasi sa atin. Yun na nga, Regine. Paano kaya mare-regulate na to dito sa era ng social media? Tama po. Hindi lang po na na papayagan silang na umasta lang ng ganyan. Pero actually po nakakapag-profit po talaga sila. Napaka-lucrative ng ganitong mga operation dahil
hindi naman po regulated yung social media. At ang tawag po natin, kasi sabi po nila, ayon sa kanila, no, attack daw ito sa free press. Pero as we know po, tayong mga nasa media, we all know na hindi po ito actually galawan ng isang professional na journalistic organization. At Ang nakikita po natin bilang po alam din natin na public naman ang background ni Sir Franco Mabanta, na isa po siyang PR operator, no? And nakita natin na he's taken on political clients in the past, at kung titingnan natin yung background, no, ng PGMN, kami mga disinformation watchers na we're tuning in to kung ano ang pinapalabas nila. Actually, naging subject po sila ng isang study ng Sigla Research Center na nag-aaral ng disinformation, no? At ang nahanap po ng Sigla tungkol sa role ng PGMN dito sa 2025 midterms, no, na isa po silang pseudo-independent partisan outlet po. Infotainment, kumbaga, ang binebenta nilang product. So, nagkukunwari po silang journalistic outlet, pero actually po, ang ginagawa nila, nagpapalabas sila ng opinion articles, may mga commentators po sila, pero hindi po silang nag-a-align, no, sa media ethics na tinatawag natin. Kaya po, nakakapagtaka kung ano ba talaga yung kanilang business model. Kita naman natin sa mainstream media na tayo, 'di ba? Sa mainstream media, nahihirapan tayong maghanap ng funding, nagdidwindle na yung mga numbers natin, precisely because ang daming nagpapalaganap ng mga partisan media, at minsan mas marami pa silang naiipon at mas marami pa yung kita nila kaysa sa mga legitimate, no, na journalist. Pero bakit? At Opo. siguro dito sa NBI case na to, nakikita natin, okay, isa itong indicator kung ano ba talaga ang business model ng ganitong mga organization. Regine, isa na lang kasi may isa pa kaming bisita. Ano sa palagay Yes, mo po. ang takeaway dapat ng ordinaryong tao? Kasi partner, yung ordinaryong tao, nagre-rely dapat sa mga mamamahayag sa tamang impormasyon. Yun naman ang trabaho natin, hindi ho ba? At marami naniniwala dito sa PGMN, ha? Kasi nabe-blur na yung lines Yun na eh. nga. Sino ba yung lihitimo sa hindi lihitimo? Correct. Ano ang lesson learned? Ano ang takeaway dapat ng general public sa nangyayaring ito, Regine? Siguro po, if there's one thing na kailangan alalahanin po ng mga kapwa natin Pinoy, is that maraming mga business, no, online, maraming mga model ngayon ng media, hindi media na totoong media, pero media kuno, na dedicated po sila sa pagpapalaganap ng fake news, dedicated po sila sa pagpapalaganap ng mga opinion, commentary po, na catered po sa mga biases natin, sa mga political biases natin, sa mga personal biases natin, para lang makakapagkita sila ng pera at sa hindi tamang paraan, no? Hindi lang ang PGMN ang may sketchy profile, no, na mga newsrooms. Marami pa tayong nakikita na iba't ibang mga social media pages na hindi natin alam kung sino ba yung mga nagpapatakbo nito, mga anonymous influencers po, mga nagkukunwaring newsroom. At lahat po ng mga ito ay tinatawag po natin influence operation. No? Oo. So hindi siya at issue, ito po, hindi siya Opo. issue ng press freedom. Hindi Opo. malayo Parang ito sa malayo, issue ng parang press malayo. freedom or oppression of the press. Oo, Or, malayo. Hindi siya ganun. Yes po, hindi po siya ganon. At Okay. malalaman po natin kung issue po ba ito ng press freedom, kung katulad po ng ABS-CBN. Kita naman sa sektor ng ABS-CBN, sa cast ng ABS-CBN, sa sektor ng media, ang daming umalma, di ba? At kita naman na 11,000 jobs affected, maraming mga international watchdog na nag-support sa ABS po, ganun din po sa Rappler, no? Pag tunay kang legitimate na media, your work will speak for itself po. And also, maraming magsusupport sa inyo dahil talagang kailangan ng mga tao yung service po ninyo. At wala pong pera na ganyan na 300 million po Oo nga. involved, no? How we wish sa mainstream media may ganun po tayong pera, di ba? Yeah. Thank you. Nakakatakot? Ayoko. Thank you. Ang laki nun. Maraming salamat sa oras mo, Regine. Mabuhay ka.
Sige, thank you po. Thank you po. Thank Thank you. you, Si ma'am. Regine Cabato po yan, contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ at Manila reporter po ng Washington Post for 5 years. Pati na rin Wall Street Journal. Partner, hindi wow. matatawaran yung mga ganyang klase ng publication sa Amerika. Oo nga. O hindi yan pipili ng correspondent nila na Hindi walang pipitsugin. pipitsugin lang. Hindi ho ba? Parang nakakalungkot lang, partner, yung sa ating industriya. Nag-level up. Yeah. Dati, ang mga ganyan, parang meron akong video mo, sex scandal ito. Ito ngayon, milyones na ang pag-uusapan. Parang ano ba Kaya yan? hindi po, parang naging uso na yung ACDC. Oo. Attack and Dati konti lang yung ganyan. At saka para kang